Ang halalan daw ay panahon ng pagkakabitak-bitak. Subalit kabaliktaran po ang inululunsad ng ating alyansa. Sapagkat ito ay isang kilusambayan na magbubuklod sa pinakamalawak na puwersa ng mga nagmamahal sa inang bayan. Many months later. Sa panahon ngayon, kailangan tunay na kaibigan. May malasakit sa bayan, mga mahihirap, tinutulungan. Kay Camille Villar, panatag ako. Saan ka ba talaga, te? Team Marcos or Team Duterte? Kasama si Camille Villar sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas slate ng administrasyon. Mula sa pagiging House Deputy Speaker, tumatakbo na siya ngayon bilang senador. Pero, sa gitna ng pagbabangayan ng magkatunggaling kampo ng mga Marcos at Duterte, inendorso din siya ni Vice President Sara Duterte. Ang sabi nila, Sa magkakaibigan, walang iwanan. namamangka sa dalawang ilog, si Camille din ang top spender pagdating sa political advertising. Umeffect naman kaya. Magmula Enero hanggang Abril 2025, umangat ang ranking niya sa surveys ng social weather stations at Okta, pero hindi naman nagbago sa Pulse Asia. Kung tama ang mga survey, malaki ang chance ang makapasok si Camille sa Magic 12. Pag nagkataon, makikipagpalit lang si Camille ng posisyon sa nanay niya na si Senator Cynthia na sagad na ang term limits. So, dalawa pa rin ang Villar sa Senado dahil ang kapatid niyang si Mark ay hanggang 2028 pa ang termino. Galing sa dalawang dinastiya si Camille, ang Villar at Aguilar. 5 na silang Villar ang nahalal sa Kamara mula 1992 at 8 sa kanilang kamag-anak na Aguilar ang nagkapwesto sa Las Piñas mula 1964. Isa si Camille sa nag-akda ng No Permit, No Exam Prohibition Act sa Kamara. Co-author din siya ng Anti-Agricultural Smuggling Act na siyang isinulong ng nanay niya sa Senado. Pero sapat na ba ang mga to para matawag na good dynasty ang mga Villar? There's no such thing as a good dynasty. All dynasties are inherently a disservice to democracy, and they do not promote and uphold the interests of the people. We have to look at representative democracy in the context of the rich and powerful as just simply them pursuing their own familial interest and class interest. Si Manny Villar ang pinakamayamang Filipino na may net worth ng $17.2 billion ayon sa Forbes Billionaires list. Maliban sa pagpasok sa politika, may-ari din ang mga Villar ng iba't ibang negosyo sa media, real estate, public utilities, mga mall at pamilihan, pati health at memorial care kasama na rin. Pero kumakailan lang, maraming naglabas ng pagkadismaya sa serbisyo ng ilang mga negosyo nila. Ang Prime Water na isang water utility service provider na pagmamay-ari ng mga Villar, bukod sa mataas daw ang presyo nito, marumi pa at madalas walang pumapatak sa gripo. Nandyan din ang issue ng conflict of interest pagdating sa usapin ng pag-convert ng lupang sakahan para gawing subdivision. There is a clear conflict of interest whenever they pass legislations that would tend to favor their own business interests. That's why you cannot expect the Villars to support genuine agrarian reform, because that would be at cross purposes with their interest to have massive land conversion of the countryside so that you can build subdivisions. They allow conversion in cities and capital towns because if they buy your land, they buy it expensive, and you can reinvest the money and you will make more money than planting on those lands. Ang conflict of interest, kita rin sa pagboto ng mga Villar, pabor o kontra sa mga ipinapasang batas. Isa si Cynthia Villar sa pangunahing nagsulong ng rice tarification law. Sa pumuno niya bilang chair ng Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change, natenga ang Land Use Bill na naglalayong magtakda ng mga alituntunin sa pag-convert ng lupang sakahan. Kaya hindi ko pinapasa yun. Yung Land Use Act is in the power of the local government to determine their land use. Bumoto si Camille Villar para hindi ma-renew ang prangkisa ng ABS-CBN. Ang frequency na dating sa ABS, sorpresa, sa All TV na napunta. Hindi lang dyan natatapos ang mga kritisismong ibinabato sa kanila. Si Mama Cynthia pumirma sa zero subsidy para sa PhilHealth sa 2025 budget. Kasi yung PhilHealth, parang dami nilang pera. Noong 2016 naman, bumoto siya na tanggalin si Laila de Lima bilang tagapangulo ng Senate Committee on Justice and Human Rights na nag-imbestiga sa madugong drug war ni Duterte. Si Kuya Mark, na dating Secretary ng Department of Public Works and Highways ni Duterte, ang nag-file naman ng Maharlika Investment Fund Bill sa Senado na sinuportahan nilang mag-ina. Ang sabi nga ni Camille Villar, si Camille, tatak Villar yan. Ano kayang tatak ang uukitin ni Camille sa Senado?